Sir EJ, may tanong po ako. May napanood akong Japanese na babae na may terminal cancer na. Nagpunta sa Switzerland para magpa-mercy killing. Dahil sa Switzerland, ang mercy killing ay legal. Ano pong masasabi nyo rito about sa mercy killing? Sana po masagot nyo. Kasi naguguluhan po ako. Gawan nyo po sana ng video. Salamat po. Maganda at mabigat na tanong ito, pero sige, sagutin natin. Ang mga ganitong usapin ay hindi ito batas o bansa. Ito ay usapin ng buhay, sakit at pananampalataya. Kaya sagutin natin ito hindi sa opinyon ng tao, kundi sa liwanag ng salita ng Diyos. Una, ano ang pananaw ng Biblia sa buhay? Job 12 verse 10. Sa kanyang kamay, ang buhay ng bawat nilalang. Psalms 139 verse 16. Nakita na ng Diyos ang lahat ng araw ko bago pa man dumating ang isa man sa mga iyon. Ibig sabihin, ang bawat hininga ay may bilang sa Diyos. May layunin ang bawat araw kahit may sakit. Kaya, malinaw ang posisyon ng Biblia. Ang Diyos ay may karapatang magbigay at bumawi ng buhay, hindi ang tao. Kung ganon, ano ang sinasabi ng Biblia sa mercy killing? Ang mercy killing ay sinasabing awa. Pero ayon sa Biblia, ito ay pagwawakas ng buhay sa sariling kapasyahan. Exodus 20 verse 13, huwag kang papatay. Kasama rito ang pagkitil ng buhay ng iba at pagkitil ng sariling buhay. Sa Biblia, walang sitwasyon kung saan pinahihintulutan ng Diyos ang tao na wakasan ang buhay dahil lamang sa sakit o hirap. Ang awa ng Diyos ay hindi pagpatay, kundi pagdadala sa tao hanggang wakas. So, ibig bang sabihin, hindi naiintindihan ng Diyos ang matinding sakit? Hindi po totoo yan. Ang Diyos ay hindi manhid sa sakit ng tao. Isaiah 53 verse 3, si Jesus ay isang taong nagdusa at bihasa sa kapighatian. Hebrews 14 verse 15, mayroon tayong dakilang saserdote na nakakaunawa ng ating kahinaan. Ibig sabihin, naiintindihan ng Diyos ang sakit ng may terminal cancer. Naiintindihan niya ang takot, pagod at paghihirap. Pero kahit naiintindihan niya, hindi niya kailanman itinuro na ang solusyon sa sakit ay ang pagkitil ng buhay. So bakit mahalaga pa rin ang buhay kahit terminal na? Sa mata ng tao, wala nang silbi. Sa mata ng Diyos, mahalaga ka pa rin. Isaiah 46 verse 4, hanggang sa inyong huling buhok na pumuti, ako ang magdadala sa inyo. May mga pagkakataon na hindi niya tayo pinagagaling, pero ginagamit niya ang mga huling yugto ng buhay para pagkakasundo, pagsisisi, pagbabalik loob at pagbibigay lakas ng loob sa iba. Hindi natin alam kung ano ang ginagawa ng Diyos sa huling kabanata ng buhay ng tao. So ano ang tawag ng Diyos sa atin sa ganitong sitwasyon? Hindi tayo tinawag ng Diyos para husgahan ang taong nagdurusa, maliitin ang kanilang desisyon. Tayo ay tinawag upang magpahayag ng katotohanan ng may pag-ibig, magdala ng presensya, hindi panghuhusga, magpahayag ng pag-asa, hindi takot. Kaya kung tatanungin ano ang masasabi ng Biblia tungkol sa mercy killing, ito ang malinaw na sagot ng Biblia. Ang buhay ay banal, ang Diyos ang may huling kapangyarihan. Ang sakit ay hindi pinahintulot para wakasan ang buhay, at ang tunay na awa ay hindi pagkitil ng buhay, kundi pananatiling kasama hanggang wakas. Kapag sumuko na ang lakas ng tao, hindi pa sumusuko ang Diyos, at hanggang may hininga, may layunin.